dahil marami akong time, may kwento ako sa inyo. Dahil alam nyo po, ang lagi kong ginagawa nasa harap ako ng computer kasi yun ang hanap buhay ko No, mahilig ako mag-print, online selling, etc. So, habang nag-idle ako, wala akong ginagawa, nagpe-print ako, hinihintay ko yung printer, nag-aral ako, syempre, I want to be fit. Kasi, from 80 kilograms, gusto ko bumaba. And I realize, pwede na nga pala akong mag-research, diba? At natuklasan ko, alam niyo po kung ano, yung banana pala, kaya ka gawin niyang fit. Yung pagkain ng banana, pwede ka pala maging fit. At syempre, kagaya kanina, di ba, si Sister Pat, singer. Sabi ko, mahilig ako mag-rap, di ba? Dati nag-rap ako So sabi ko, gusto ko gumanda yung boses ko. Search ako. Alam niyo, natuklasan ko, yung pagkain pala ng mangga, nakakaganda ng boses. Hindi nga. Alam niyo ba yon? Eating mango di ba? Hindi niyo alam. Eating mango can result to a good voice. At ito pa, health tips. Sino dito mahilig kumain ng chicken wings? Yon, ang dami. Alam niyo po ba, nakaka-cancer yan? Ay, alam niyo po ba yun? Search niyo po. Actually, yun pala yun, yung kakakain mo ng chicken wings. Nakaka-cancer pa po pala yan. You know? Kaya iwas-iwas kayo sa kakain ng manok. Pero ito po, alam niyo po ba, mga kapatid, na yung pinagsasabi ko mula kanina, gawang kwento ko lang. Oo nga. Because ang pag-uusapan natin ngayon is the power of words. Amen? Words, when said and articulated the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief. Kung ikaw kanina, maaari yung sa inyo, maaari naniniwala ka kay Kuya Paul. Kuya Paul yan And according to the study, 80% of the people believe on what some people said because maganda yung pagkakasabi. Amen? Ang ganda ng pagkakadeliver It can alter their belief. Kaya kapatid, ang salita ay makapangyarihan. Amen? Pag-aralan natin, mabilis lang to kapatid. Sabi ko nga, Kuya Mark, paano to? Mabilis lang to. Sabi nga sa Proverbs chapter 18 verse 21, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat of its fruit. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa bibig. Kaya mag-ingat ka sa sinasabi mo, kapatid. Let us, alam mo yun, you must understand that your words are powerful and often affect the destiny of others. Parang yung kanina lang. Kung hindi ko sinabing joke yun, kapatid, baka hindi ka na, o kaya, mahilig ka sa chicken wings, bilang hindi na, nakaka-cancer pala yun. Gusto mong pumayat, kain ka ngayon ng kain ng saging, di para ka ng unggoy ngayon. Diba? Gusto mong gumanda yung boses mo, kain ka ng mangga. Dahil, sinabi ko lang nang hindi mo naman inaral. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan. Pero bago yun, dun muna tayo sa pagsabi. Okay? Sa pag-deliver ng mga sinasabi natin. Kasi this has two parts. Because words are powerful, you have power. Lahat tayo kaya magsalita Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, your word is your responsibility. Think twice before you speak because you are judged by it. Amen? Lagi niyo pong tatandaan, anong man ang sabihin mo, kapatid, maging responsable ka dyan. Alam niyo po, nung bata pa ako, nung medyo, alam niyo, immature pa. Hindi pa nakakakilala kay Lord. Lahat na yata ng masasakit na salita, nasabi ko sa mga kaaway ko Amen? Immature, trash talker. Okay, mga naglalaro ng ML dyan, kaya iwasan yung maglaro ng ML, binubuhay niyan yung dating ikaw. Pag nainis ka na, nakakalimutan mo, born again ka Di ba? Kung ano-ano nasasabihin mo sa kaaway mo Tama po ba? Uy, walang sasalita. Parang wala akong kausap dito. Di ba? Yung mga kaanuhan mo nga lang sa basketball Halimbawa, di ba? Kung anong team, kung makipag-trash-talkan ka, kala mo hindi ka born again. Amen? At di lang yun. Yung kung ano-ano pang bagay sa iyong paligid na sinasabi mo. Amen? Lalong-lalo na, if you are a person who's a role model, a person who has been admired, anything you said could be believed, and anything that you utter could be taken as truth. Lalo na ma-influensya ka, kapatid. Halimbawa lang,
Ano man ang sabihin mo, maaari paniwalaan ng iba na magdudulot ng kanilang pagliko. Marami kang mamimislead. Magugulo mo yung destiny nila eh. Kaya, be responsible sa sinasabi mo. Amen. Bantayan yung bibig. Okay? Sinabi naman po yan sa Bible, di lang po yung gawang kwento ni Paul. Sabi dito sa Matthew chapter 12, verse 36, I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Lahat ng pinagsasabi mo, naka-record yan, kapatid. Kasya ba lahat yun sa memory ni Lord? Oo. God is infinite. Lahat ng bawat sinabi mo, kapatid. Amen. Kaya hayaan mo na ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, buhay. Amen. Nakakapagpalakas. Nakakapag-encourage ng tao. Dahil yung salitang binitawan mo, it can lead to permanent damage. Na kahit minsan kala mo joke-joke lang. Marami namatay sa joke-joke lang eh. Baka kala nyo. Maraming ganun. Kaya, bantayan ang bibig. At hayaan mong ang bibig mo ay magsilbing encouragement sa iba. Hayaan mo ito'y mag-lift up ng maraming tao. Hindi naman po sa ito po, hindi naman po sa, kumbaga, paano ba? Glory to God. Amen. Nung natutunan ko itong bagay na to, nahilig ako mag-post ng mga kung ano-anong video ko eh. To encourage someone. And I thank the Lord kasi marami na-receive nila. Ang kapurihan ay sa Diyos. At alam niyo po, kahit di ko sila kilala, tawag nila sa akin mentor eh. Sabi, hindi mo ako kilala personal eh. Kung makikita niyo, minsan mga nagko-comment sa post ko, mentor. Minsan luloko pa ako, pastor. Hindi naman sila ma-attend dito. But you know, it is a proof na yung mga bagay na lumalabas sa'yo can definitely encourage someone. Can definitely change the directory of their life. Na kung saan lubog na sila. Ayoko na. Gumagano na sila, pero dahil may encouragement, lumalakas eh. Amen? At alam niyo, makikilala ang tao sa lumalabas sa kanyang bibig. Dahil sabi sa Matthew chapter 12, verse 34, 1, 2, 3, 4, ang daling tandaan niya mga kapatid ha. Matthew 12:34, the mouth speaks what the heart is full of. Ngayon kapatid, isipin mo nga anong mga lumalabas sa bibig mo. Buhay ba yan? O puro ikakasira ng iba? Amen. Natahimik ang kalangitan ah. Amen. Nakaka-encourage ba yung mga pinagsasabi mo? O alam mo yun, depressed na yung tao, na-depress pa. Amen. Diyan mo malalaman kapag malayo ka na talaga kay Lord. Kapag ang puro lumalabas sa labi mo, puro kamunduhan. Amen. Puro kabalbalan. Di na naayon sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible. Amen. Next, sabi dito, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I will guard my mouth with a muzzle, so long as the wicked are in my presence. Alam niyo yung muzzle? Ganun pala dapat yung pagbabantay sa bibig eh. Hindi niyo alam yung muzzle? Yun yung sa aso eh. Yung takip nila sa bibig, dapat ganun. Dapat laging, yung pagkakabantay mo sa, di naman literal, baka mamaya, umating kayo dito, suot nyo yung pangano ng aso. Pero alam niyo po, ganun dapat yung pagbabantay. Kasi sa salita mo pa lang, minsan diyan ka nagkakasala. And above all else, guard your heart. Nang sa ganun, puro buhay ang lumalabas sa'yo. Ulitin ko po sa ibang translations, yung Proverbs chapter 18, verse 21. Words kill, words give life, they're either poison or fruit. You choose. Ikaw ang mamimili, kapatid, kung buhay ba o kamatayan. And I prepare 2 stories lang naman, no? Na maire-relate natin dito. Ito po, sa totoong buhay nangyari. Yung storya ni Conrad Roy. No, he was a young teenager na inaabuso siya. Okay?
ng kanyang grandparents, ng kanyang tatay, kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, he was abused. Then, may nakilala siyang babae. Akala niya, ayun na yung sagot. Kumbaga, parang ito na yung mag-i-encourage sa akin. Which is, si Carter. So, nagkakilala sila, usap-usap sila, text. Nung una, yung babae, okay lang yan, tuloy ka, ganyan sa buhay. Hanggang sa isang araw, nagbago yung babae. Sa isip niya, matutulungan niya si Carter kung sasabihin niya, magpakamatay ka na lang. Alam niyo yun? So, nangyari, si Conrad Roy, dahil kausap niya si Carter, kausap niya, lagi niya ka-text, ilang beses sinabi sa kanya nung babae na, go kill yourself para matapos na lahat. And you know what? Ano nangyari? Nagpakamatay nga. Using words. Amen. Maaari ka talaga makapatay sa salita lang. By what? Because you are encouraging them to kill themselves. Nawa, hindi tayo yun, no? Grabe, no? Salita lang. Okay, mga bully sa school dyan, no? Nung mga high school, elementary, parang, kumbaga, may ganyan naman din tayong sakit lahat, eh. Nakakilala lang tayo kay Lord at kumbaga, kinahabagan lang ng Panginoon. Amen. Meron pang isa. Ito naman ay si Nazar. Okay? He's an Indian na doktor. Siya gusto niya maging proud yung tatay niya sa kanya. Sabi niya sa kaibigan niya, dami kong nakuhang ace. So, ginawa niya, tumawag siya ngayon sa tatay niya. Tay, nakakuha ko ng ace sa aking grado. Alam niyo yung sabi ng tatay niya sa kanya? Anak, medyo busy ako ngayon eh. Binaba. Alam niyo yung lang sinagot sa kanya, no? Medyo busy ako ngayon eh. Alam niyo nangyari kay Nazar? Nagpakainom. Nagpakalango sa droga. At ang ending, syempre, alam mo na. Pero sabi sa kanya na kaibigan niya, ba't ganyan ang ginagawa mo? Tinatapon mo ang buhay mo. Sabi ni Nazar, kung ang kaisa-isang importanteng tao sa buhay ko, walang paki, ba't ako magkakaroon ng paki? At ayun niya, nag-overdose si Nazar at namatay. Alam niyo kapatid, minsan sa buhay, maari ikaw, importante ka sa tao. Kaya nawa, yung mga bibitawan mo sa mga taong importante ka sa kanya, pinahahalagahan niya yun. Ano man ang sabihin mo, importante sa kanila yun. Amen? Kaya iingatan mo yung sinasabi mo. Mamaya di naman palamin nung tatay kasi talagang busy lang siya. Though para kay Nazar, iba niya itik eh. Amen? Kaya mga kapatid, this is just a reminder that words have power. Kaya bantayan mo kapatid. Amen? Nagagets na po ba natin yung punto? Kasi pag nagagets yung punto, tapos na eh. Gusto ko lang makuha niyo yung punto. Alam niyo naman po mag-preach si Kuya Paul. Practical lang. Direktahan tayo dito. Next. Kaya I encourage you mga kapatid, speak life. Amen? Ano ba ibig sabihin speak life? To speak life means to give words of hope, encouragement, edification, support, and love. Maging sa sarili mo kapatid. Down ka, you can say to yourself, I am fearfully and wonderfully made. Sabi mo nga sa sarili mo, I am fearfully and wonderfully made. Amen? I can do all things through Christ who strengthens me. I have purpose. I forgive myself. Amen. I have peace. I am enough. I am blessed. I shine in the darkness. You can say it to yourself, kapatid. And you can declare it to yourself. Hindi yung puro sinasabi mo, ano ba naman tong buhay na to? Wala na naman kaming ulam. Wala na naman kaming pamasahe. Ang hirap mag-apply ng trabaho. Alam nyo ba, sabi ni Lord, the very thing He hears from you, ay gagawin niya. Kaya ingatan mo yung sinasabi mo. Kaya sometimes, yung sinasabi mo na, minsan hindi kumbaga parang, hindi nataon lang. Alam nyo, hindi nataon lang dahil sinabi kasi nung isa, nako, baka madisgrasya kayo. Nadisgrasya nga, na-declare eh. Because what the Lord say,
Sabi niya doon, kung ano sinabi mo, yun ang gagawin eh. Kaya declare mo sa sarili mo, blessing. Pagkagising mo pa lang sa umaga, blessing. Thank God ka agad. Hindi yung puro reklamo. Pagkagising mo, inisip mo kaagad, pera. Diba? Inisip mo kaagad kung ano-ano. Inisip mo kaagad yung crush mo. Tingin ka kaagad sa cellphone mo. Kung nag-chat ba, kung marami ka bang likes. Marami bang nag-comment sa pinagagawa mong kalokohan. Amen? Nakakalimutan kasi natin yun eh. Speak life, kapatid. No? At malapit na po ako magtapos. Ngayon, alam na natin na yung words have power. Your words have power. So, ganun din, yung words may power sa'yo. Gets nyo? On how you receive it. Kasi makapangyarihan ng salita eh. Pero, the words will have power only if you receive it. Kasi mga kapatid, pag hindi rin na-receive yung, kunyari, halimbawa lang nag-encourage ka. Hindi niya naman na-receive. Wala rin. Amen? Basahin natin yung next na line. No, medyo tumalun pala ako. Everyone enjoys a fitting reply. It is wonderful to say the right thing at the right time. So ito yung, kunyari may nagpapa-encourage sa'yo. Sasabihin mo ba sa kanya? Halimbawa lang, bro, dami kong problema ngayon eh. Okay lang yan, suko ka na. Di ba hindi naman ganun? Dapat, if you speak life, encourage mo siya. Ngayon, doon tayo sa pag-receive. Okay? Kasi sabi ko nga, wala kapangyarihan ng salita kung yung sinasabihan mo, hindi niya naman nare-receive. Halimbawa, ang dami ko sinabi ngayon, di ka naman nakikinig, di wala rin, di mo yun na-receive. Tama ba? So, kagaya na sinabi kanina, words when said and articulated the right way can change someone's mind, they can alter someone's belief. Okay? Ganun nga. At ikaw, bilang ikaw naman yung nagre-receive, kung ano-anong sinabi sa'yo, halimbawa lang. Diba? Depende sa pag-receive mo kung mayroon bang magiging epekto sa'yo. Kasi, tayo bilang tao, kahit ano man ang gawin mo, whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say. Okay? Halimbawa, mating ka ng church, di ba? Patinatan ka pa ng church. Ano ka naman? Ganito ka, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nasa sayo kung paano mo i-receive. Ngayon, dahil natural yun bilang tao Laging may masasabi sa'yo kahit anong gawin mo How can you handle it? Dapat maintindihan mo how God sees you. Okay? That you are a new creation, chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Kasi alam niyo po mga kapatid, maraming gumagawa ng mabuti. Pero dahil na sinabihan sila ng di maganda, tinigil na nila ganun? Ayoko na. Diba? But ang reality, nireceive mo kasi. Tinanggap mo yung sinabi sa'yo hindi lahat ng narinig mo na sinabi sa'yo, totoo. Hindi lahat nire-receive, kapatid. Amen? Lagi mo yan tandaan, kapatid. Kasi kung ano-ano talaga sasabihin sa'yo ng tao, lalo na Kristiyano ka, naku, banal-banalang ka pa. Amen? Niluloko mo lang sarili mo. But you know what? Shrug it up. Lahayan. Dapat hindi ka na tinatalaban yan bilang Kristiyano. Okay? Now, naiintindihan nyo, bilang Kristiyano, you are responsible on what you are saying. And being a Christian, you are also responsible on what you are receiving. Okay? Dapat alam mo yung mga tinatanggap mo. Amen? Kasi alam nyo po, dahil dyan sa mga salita, nakakasira yan ng pagkakaibigan. Alam nyo ba yun? Lalo na mahilig ka mabilis maniwala. Halimbawa lang, Kuya Mark na lang. Kasi matagal na kami magkasama, almost. Dahil 10 years na ako dito, 10 years na kami magkasama. Halimbawa, may nagsabi sa akin, alam mo ba, sabi sa'yo ni Kuya Mark, ang kunat mo raw. Ganito ka raw, ganyan. Kung ako naniwala, di nasira yung relasyon namin bilang magkaibigan. Bilang mag-mentor, mentor ko yan, J-group leader ko siya. So, see,
words have power to destroy your relationship with your friends. At alam niyo po, maraming nangyari ganyan. Basta ka na lang naniwala, hindi mo naman lang kinumpronta. Minsan yun yung problema natin. Yung pag may problema tayo, ayaw mong tanungin ayaw mong komprontahin yung problema Nang sa ganun, malaman mo yung totoo. Amen? Ano pa? Ayun nga, yung sasabihin ng iba, laging mahalaga sa'yo. Shrug it off. Kasi eto yun Dahil 10 years na kami magkakilala ni Kuya Mark. Yung sinabi ba sa akin nung nagsabi, maniniwala kagad ako, 10 years ko kasama to Credible ba yung tao na yun? Para sabihin niya sa akin yun. Pinaalalahanan ko lang po kayo kapatid, kasi uso yan. Nangyayari talaga yan, true to life. Maraming nasirang pagkakaibigan, hindi nila nagpansinan. Paano kasi may isang si Kumarites, kung ano-anong sinabi kay isa, yun. Tabla-tabla na lang nang wala sa, di ba? Dahil sa chismis. O si Marisol, mas madalas yun. Siya'y sumulsuli. Alam mo ba, ganito, ganyan. Amen. At alam niyo po kung ano yung pinakamahalaga sa Word of God. Alam niyo po, dapat hindi ka nabibilog sa Word of God. Kasi marami ngayon nagkalat, online preacher. Maliliko yung paniniwala mo. Sasabihin sa'yo, si Jesus? Hindi yan Diyos. Amen? May mga ganong katuruan. Na kailangan, you work for your salvation. Alam niyo yun? Narinig niyo na yun? Na kailangan mo palang paghirapan yung salvation. Pero nakalagay sa Bible, work out your salvation. Not work for your salvation. Nagets niyo yun? Work out your salvation, meaning, baka may nalilito. Kasi baka mamaya nabasa mo. Naku, oo nga, Mukhang tama nga itong sinasabi na ito, Ganda ng pagkakadeliver, Di ba? Pero wala tayong ambag sa salvation natin. Okay? Huwag kayong malilito kasi marami. Gumagawa sila para maligtas. No, wala kang parte dun. Niligtas tayo ni Lord by His grace. Okay? Huwag kayong malito dun, Ngayon, ang patunay nga na ligtas ka, gumagawa ka ng mabuti. Ngayon, hindi natin sinasantabi na tayo ay gumawa ng mabuti. Yun ang patunay na tayo ay ligtas na nga. Pero hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, yun yung ambag mo sa salvation. Hindi po. Kasi maraming nagkalat na ganyan sa Facebook Amen? Kakascroll, nakita ko, dami na itong naliligaw kasi ang daming uma-approve Amen? Dahil sabi nga, for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Grabe yun. Nawa, hindi tayo kasali dun, sa madeceive. Kasi ang lupit. Hindi lang words ang binibitawan niya. Meron ding great signs. Kaya kapatid, magbantay ka sa nire-receive mo. Amen. Kaya lagi sinasabi sa atin, okay naman yung may nakikinig ka, pero dapat mayroon kang pinakikinggan. Amen. At hindi lahat ng naririnig mo, nire-receive mo, kundi inaaral mo muna. Amen. Many prophets will appear and will deceive many people. Nawa, hindi tayo kasama dun sa maligaw. Kasi even yung elect Ibig sabihin, parang kahit kami, parang ang tagal na namin, pwede kaming iligaw. Kaya, mag-ingat. Ibig sabihin lang din yan, hindi dahil matagal ka na, hindi dahil, kumbaga, minister ka, hindi ka na maliligaw basta. Kasi meron yung may mga false prophet na dadating. Kaya magbantay. Mag-aral, mag-ingat. Okay? Next, sabi doon. Bakit nangyayari yun? Okay? Ba't nangyayari yung mga ganyan? Maraming naligaw. Maraming na-misled. Kasi ito pala sa darating na panahon. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. So ito pala yung mangyayari. Dahil di ka nagbantay, di ka nag-aral,
Naligaw ka na ngayon at dahil naligaw ka na, ang trip mo na ngayon, hanapin mo yung mga preacher na, alam mo yun, yung sasabihin sa'yo na you are blessed. Puro payaman. Okay? Yung masarap lang sa tenga mo. Ganun pala yung mangyayari. Yun yung mga maliligaw eh. Yung gusto lang nilang marinig yung pinakikinggan nila. Pero pag usapang kabanalan na, ayaw na. Pagpaluan na, yoko na dyan. Hard pala sila dyan masyado. Buti nga, di midweek to eh. Pira lang po. You know, dapat tanggapin mo lahat. Yung pagtuturo sa'yo na alam mong may katotohanan, tanggapin mo, kapatid. Pag alam mong para sa'yo, huwag mong ibato sa kabila. Pero mga ganun, amen! Amen, papunta sa kabila. Huwag ka na tumingin sa iba. Sa sarili mo lang. Kasi di ka umatin dito para pakinggan yung preaching para sa iba. Para sa atin tong lahat. Kasali ka dun, kasali kami dun. Amen? And last but not the least, paano kang hindi maliligaw? Sabi dito sa Hebrews chapter 13, verse 17, in Jubilee Bible 2000, listen to your pastors and do not resist them. For they watch for your souls as those that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. In other words, listen to your leaders, obey to your leaders. Minsan kailangan lang natin makinig. Saan? Sa dapat mong pinakikinggan. Alam niyo, nakakalungkot. Meron tayong mga pastor, tapos nakarinig ka lang ng kung ano nung preaching sa Facebook, mas naniwala ka pa ron kaysa sa pastor mo eh. Merong ganun eh. Kaya pagdating mo tuloy ng church, di naman yung narinig ko eh. Ending, mas magaling ka na kay pastor. Alayo na ng spirit mo, dun ka na simulang naliligaw. Dahil sa narinig mong salita na, ano nangyari? Tinanggap mo eh. Kaya be careful on what you receive. Amen? Mag-ingat sa mga tatanggapin. Lalo na yung babad ka sa internet. Babad ka sa social media. Marami dyan. Amen? At alam mo, minsan malilito ka eh. Madiderail ka sa faith mo eh. Kasi kung ano-anong narinig mo eh. Hindi healthy. Amen? At dun po nagtatapos si Kuya Paul. Sabi dun, the power of words. Nawa sa maikling preaching na to mga kapatid, kayo ay napaalalahanan na mag-iingat ka sa sasabihin mo sa tao. Sa mga nakakasalamuha mo. At higit sa lahat, mag-iingat ka sa mga bagay na tatanggapin mo. Mga salitang tatanggapin mo. Kasi it can lead you to disaster. Amen? Kasi marami, grabe yung apoy kay Lord. Pero, nakareceive ng mali, nawala na. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Hallelujah. Sige po, tayo ay yumuko. Lord, minsan pa, nagpapasalamat kami sa iyo sa umagang ito. Lord, hayaan mo na ang mga lalabas sa aming labi ay magdulot ng buhay sa iba. Hayaan mo na ang buhay namin maging encouragement sa iba at higit sa lahat, ang lumabas sa amin ay ang iyong mga salita. And Lord, I pray in this congregation, Lord, pagmaturin mo pa kami, O God, palalimin mo pa ang relasyon namin sa iyo, na anuman ang sabihin ng iba, anuman ang maling katuruan ay hindi namin matanggap. Gayon din ang mga hindi magandang sasabihin sa amin ng tao, ay maunawaan namin na mas mahalaga kung ano ang tingin mo sa amin. Kaya Lord, ngayon pa lamang, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan, O God. Hayaan mo ang lahat ng ito ay maging blessing sa bawat isa. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name, amen and amen.